Sa mga kapuso po natin nagsisimula na magkabit ng mga dekorasyong pamasko, mahigpit pa rin po ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Huwag masilaw sa mga bagsak presyong Christmas lights dahil baka disgrasya lang po ang dala nito sa inyong bahay. Balitang hatid ni JP Soriano. Mga nagkikislapan at makukulay na Christmas lights, iba't ibang disenyo ng mga palamuting pampasko, gaya ng tradisyonal na parol hanggang sa mga Santa Claus. Lahat ng ito nagkalat ngayon dito sa Divisoria kung saan bagsak presyo pa. Sa sobrang daming Christmas decor, mistulang Christmas Village ang eksena rito sa Tabora Street sa Divisoria, Maynila. At sa sobrang mura, pwedeng umabot ng 60 to 70% ang makuhang discount dito. Kaya naman kada taon ay dinadagsa ito ng publiko tuwing magpapasko. Halimbawa, ang 5 metrong Christmas lights na LED na ito nasa 150 pesos lang. Pero ang ordinary Christmas lights nasa 50 pesos lang. Yun nga lang, walang kahit anong PS o ICC mark ang mga Christmas lights na ito mula sa DTI. Ang difference ng price, more or less 350, 380 sa mall. Yung bang mga lights natin dito may ICC? Meron po, kasi sticker binibigay ng supplier talaga yon. Kaya lang, minsan din na namin nakakabit kasi nga madalian. Bukod sa mga bagsak presyong Christmas lights sa Divisoria, nagkalat din ang mga murang Christmas tree na yari sa plastic. Nasa 500 pesos hanggang 1,000 piso ang presyo. Kaya naman ang ilan na abutan naming nagki-Christmas light shopping na ngayon. Pero ang iba, umalis nung walang nakitang ICC mark ang mga paninda. Pag naghahanap kayo ng Christmas lights, anong tinitingnan nyo? Yung kung mura po ba siya o kung siguradong matibay? Ang matibay po. Matibay. Kung mura, kung mahal naman? Kung di ba mahal basta matibay. Babala ng Bureau of Fire Protection sa publiko, huwag daw masilaw sa mga sobrang murang presyo ng Christmas lights. Bumili raw hanggat maaari sa mga lisensyadong tindahan na may business permit at tignan kung ito ay may mark na ICC. Tignan din kung malambot at nayuyupi ang plug na palatandaang substandard ito. Patuloy pa rin daw kasing nakakalusot ang mga ganitong produkto kahit anong gawing inspeksyon ng BFP. Naglipa na pa rin yung mga substandards sa bangketa. At syempre, yun pa rin ang tinatangkilik ng ating mga kababayan. Isipin natin yung tipid as against doon sa risk na mangyayari. Mula January 2011 hanggang December 2014, ayon sa BFP, 8 kaso na magkakahiwalay na sunog sa bansa ang naitala na ang dahilan ay nag-short na Christmas lights. Bukod sa nakamamatay na sunog na pwedeng makuha sa isang nag-short na Christmas lights, delikado rin daw ang mga Christmas lights na may mataas na lead content. Kaya muling paalala ng BFP at DTI, sundin ang mga alituntunin sa pagbili at paggamit ng Christmas lights at decors. Huwag bumili ng substandard na Christmas lights. Ilayo ang mga ito at iba pang Christmas decors sa mga kortina at iba pang madaling masunog. Siguraduhing bunutin sa saksakan ang mga dekoryenteng dekorasyon kung matutulog o aalis ng bahay. Iwasan din daw ang octopus line sa mga saksakan ng Christmas lights at iba pang appliance. Huwag ilagay sa ilalim ng carpet ang mga kable ng kuryente. JP Soriano, GMA News.